worship to our living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat napakabuti niya sa aming buhay at nakarating kami ng maayos dito sa Hong Kong at nakasama namin kayo mga kapatid. At then, salamat sa Lord dahil nakasama namin si Mami ng matagal ngayon. And thank you sa Panginoon dahil patuloy ang kanyang biyaya sa aming buhay. At lahat ng iyon ay aking binabalik sa ating mahal na Panginoon. To God be the glory. And salamat sa Panginoon dahil napakabuti po ng Panginoon dito po sa pagbabakasyon ko po dito. Although 12 days lang po siya, pero very, very worthy naman po yung nangyari sa atin pong bakasyon. Kaya sa Diyos po ang papuri ng lahat. Katulad nga po ng sabi ko sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, ay nagpupuri po ako at napapasalamat sa lahat ng inyong mga buhay, sa mga ano po ninyo, sa mga prayer po ninyo. Kayo po yung backbones ko sa prayer po ng aking pagbabakasyon. At purihin po ang Diyos dahil tagumpay naman po lahat. Yung sabi ko po sa inyo, makarating lang ako sa graduation, makarating lang po ako sa pamilya ko doon sa Cagayan for my father. Nangyari naman po ang lahat with blessing talaga na punong-puno yung ginawa po ng Panginoon. Talagang faithful po yung Panginoon na talagang kumilos po lahat sa in everything na anuman po yung mga kailangan po namin ay tinugon po ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Ng unika-iha ko, so sobra-sobra yung ano tawag ito? Galangan. Yeah, sobrang ano po talaga, overwhelming yung pasasalamat ko kay Lord sa mga biyayang binibigay niya sa akin, sa pamilya ko, lalong-lalo na sa anak ko na although hindi ako yung gumagabay sa kanya, hindi ko man matutukan yung pag-aaral niya, but I praise the Lord na ang tawag nito, yung talentong ibinigay ng Lord sa kanya is sobra-sobrang pinagpapasalamat ko na wala man sa akin ang talentong yun, pero ibinuhos niya lahat sa anak ko. So, I thank you, Lord, for that. Thank you. Okay. Are you ready? Yeah, I'm ready. Yes, that's good. So, ihanda po natin ang ating sarili, isipan, ang ating tenga, and we listen
listen to what is the word of God for us for today. Thank you kasi kababakasyon ko lang din. Thank you so much for welcoming me here. Salamat sa Panginoon kasi muli po binalik niya tayo dito as one family para po magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. So, ang mag-share po sa atin dahil syempre for many years na wala po siya sa atin, I give this opportunity para po sa ating very own nanay na siya po talaga yung pioneering ng Elohim's Ministry. Kaya po tayo nandito lahat. Siya po yung nagsikap noon para makabuo ng Elohim's Ministry. Si Mami Zenny, si Ate Marisa, si Ate Ming, sila po yung pioneering talaga ng Elohim's Ministry. Tayong lahat dito, the rest, tayo lang po yung nagpapatuloy. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa buhay nila na at least nagkaedad sila ng ganito kabata. So, ano pa rin sila? Nasasaktan kasi sila kung sabihin mo yung reality. So, doon muna tayo sa medyo happy na. Amen? So, we are so grateful and thankful to the Lord sa bawat buhay nila ni Mami Chris, ni Ate Ning, ni Mami Zenny, ni Ate Marisa. Sila po talaga yung nag-start noon sa siya din sa park. So, pinagpala tayo ng Diyos kasi nag-umpisa tayo sa park, tapos nandito na tayo ngayon sa loob. Ang sumusunod sa Panginoon ng tapat po, hindi hinahayaan ng Diyos na nandoon lang siya. Lumalakad po tayo pataas. Binibless po tayo ng Lord into greater and greater. Hindi po lesser and lesser. So, we need to be excited. Amen? So, ipapakilala ko po sa inyo sa umagang ito ang ating very own nanay. And we are grateful and thankful from the Lord, for the Lord kasi nag-flight pa siya from US to Philippines to Hong Kong. That's giving us. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Pastora Ellen. Ano kaya? Si Pastora Ellen din kaya kasama namin. Masipag yan magluto noon. Bit-bit, welcome, Remy! Okay, so, nagagalak ako na makitang muli ang mga kagandahan ng mga kapatiran noon. So, ito pa rin, beauty pa rin kayo. So, praise God na sabi nga ni Pastora Ellen, totoo na nag-start tayo sa labas. Pero purihin ang Panginoon dahil bago pa maghigpit ang Hong Kong at ipagbawal tayo na maglatag sa labas, pinrovide na ng Panginoon ang room para sa pagpupuri natin sa Diyos. Kaya it's a great blessing na kahit malayo ang Chinyi ay may room tayo. So, praise God, wala namang malayo sa Panginoon, di ba? Amen. Amen. Kung sa Panginoon, lahat ay malapit. Dahil lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. At dito natin na ipapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon na kahit na malayo yung lugar, pinupuntahan natin ang gawain. Yan ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi iniisip yung pamasahe. Dahil kung naniniwala ka na God will provide, yung pamasahe mo, ipoprovide yan ng Panginoon. Amen. Sobra-sobra pa. Di ba kinakanta natin yung sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Kaya kung nasa Panginoon ka, sobra-sobra yung pagpapala na ating matatanggap. Basta may faith lang tayo, hindi pa hindi fit, kundi faith. Faith. Kasi maraming fit. Chicken feet. So, sa umagang ito, hindi na ako magpapatalastas ng mahaba. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa Luke 15, verse 11 to 32. Parable of the prodigal son. Alam natin na ang parable is my heavenly meaning. Hindi lang yan simpleng story. So, ang kwentong ito ng alipughang anak ay naglalarawan ng tatlong klaseng tao. Una, yung alipugha o makasalanan na mga tao. Pangalawa, mapagmahal na ama, tulad din ng mapagmahal na mga kayo, di ba? Mapagmahal sa mga pamilya. Pangatlo, ito yung self-righteous. Yung akala niya siya lagi yung tama.
di ba laging nagkikriticize, ganon. So, pag-aralan natin kung ano yung lesson na makukuha natin dito. Verse 11 to 32. Okay, sino magbabasa sa verse 11 to 20? Kailangan tayong lahat ang magbasa para malaman natin yung ano. Luke 15 verse 11 to 20. Sino nakakita? Pakibasa. To 13. There was a man who had 13, 1, 3. The younger one said to his father, Father, give me my share. 1, 3. So he divided his property. Sa Diyos. Kasi wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Diyos. Lahat ng tinatamasa natin, yan ay pagpapala. Kaya itong alibughang anak na boring sa kanyang ama, kaya kinuha na niya yung mana niya. At anong ginawa niya? Winaldas niya sa walang kabuluhan. Nung naubos na, saka niya naisip na bumalik sa kanyang ama. Pati nga sa pagkain ng baboy, gusto na niyang kainin. Bakit? Dahil wala na siyang kaya, wala ng pera. Huwag nating antayin yung ganoong sitwasyon sa ating buhay. Na dumating tayo sa very lowest ng ating buhay, na very desperado na tayo bago tayo lumapit sa Diyos. Habang maaga, lumapit na tayo sa Diyos. Kasi dito lang tayo humuhugot ng kalakasan. Lalo sa atin, malayo sa ating mga pamilya, di ba? Ang kalakasan lamang natin ay lumapit sa Diyos. Ang problema, laging nandyan. Huwag niyong isipin na dahil Kristiyano na tayo, exempted na tayo sa problema. Hindi. Habang nandito tayo sa daigdig na ito, dadanas din tayo ng kung ano ang dinadanas ng unbeliever. Pero ang kaibahan lang natin sa mga unbeliever, alam natin na may Diyos tayo na kasama natin sa pakikibaka. Ang Diyos ay tapat. Sinabi niya sa atin, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan, basta lamang nakakapit tayo sa Diyos. Pero kung tayo ang lumayo, tulad ng alibughang anak, mahal man tayo ng Diyos, hinahayaan niya tayo para magkaroon tayo ng lesson, di ba? Pero huwag mong antayin na maghingalo ka bago ka humingi ng tawad sa Diyos. Baka hindi ka na makahingi, di ba? So, habang maaga, lumapit na tayo sa Diyos. I-surrender na natin yung buhay natin. Huwag na tayong maging pasaway na tulad ng prodigal son sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas. Maikli lang ang buhay. Kaya